Pag-aral ng Bantayan. Agosto 24 30, 2026. MG Tanong Iltisagot. Tema, makinabang mula essay kayusan ng grupo essay paglilingkod essay larangan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang iba't ibang paraan kung paano tayo nakikinabang sa kayusan ng grupo sa paglilingkod sa larangan. Inihanda ko ang mga sagot sa pinakasimpleng paraan. Makakatulong ito sa iyo at mag-enjoy ka. Kaya, simulan na natin. Tanong 1 tandang bawas 2. Ano ang nararamdaman na marami tungkol sa kayusan ng grupo sa paglilingkod sa larangan? Sagot. Marami ang nagpapahalaga sa kayusan ng grupo sa paglilingkod sa larangan dahil nakakatulong ito sa kanila na mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pangangaral at pagtuturo, maabot ang mga espiritual na tunguhin, at bumuo ng matalik na pagkakaibigan. Itinuturing din ng ilan ang kanilang grupo bilang isang espiritual na pamilya. Lalo nang pinahahalagahan ng mga tagapangasiwa ng grupo ang pagkakataong tulungan ang iba na sumulong sa espiritual at maging mas malakas sa kanilang paglilingkod kay Jehovah. Tanong 3. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Sagot. Tatalakayin ng artikulong ito ang papel ng tagapangasiwa ng grupo sa paglilingkod sa larangan at ng kanyang katulong at kung paano nila pinangangalagaan ang grupo. Ipapaliwanag din nito kung paano makakatulong ang bawat isa sa atin upang maging matagumpay ang grupo at kung paano tayo makikinabang sa maibiging kayusang ito. Tanong 4. Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang tagapangasiwa ng grupo sa paglilingkod sa larangan? Sagot. Ang kanyang pangunahing responsibilidad ay tulungan ang mga mamamahayag sa kanyang grupo na sumulong sa spiritual. Nagpapakita siya ng personal na interes sa kanila at tinutulungan silang maging mas malakas sa kanilang paglilingkod kay Jehovah. Tanong 4. Paano inaalagaan ng isang tagapangasiwa ng grupo ang mga miyembro ng kanyang grupo? Sagot. Inaalagaan niya sila sa pamamagitan ng regular na pakikipag-ugnayan sa kanila, pagbibigay ng espiritual na pampatibay loob, emosyonal na suporta, at praktikal na tulong. Nangunguna rin siya sa ministeryo, nakikipagtulungan sa mga mamamahayag upang bigyan sila ng pagsasanay at pampatibay loob, at tinutulungan ang mga bautisadong kapatid na lalaki na malinang ang mga katangiang kailangan upang maasikaso ang mga responsibilidad sa kongregasyon. Tanong 5. Anong mga hamon ang kinakaharap ng ilang tagapangasiwa ng grupo? Sagot. Nahihirapan ang ilang tagapangasiwa ng grupo na balansehin ang maraming responsibilidad sa kongregasyon at magbigay pa rin ng sapat na atensyon sa lahat ng nasa kanilang grupo. Maaari ring maging mahirap para sa malalaking grupo na regular na magpastol sa bawat mamamahayag. Bukod pa rito, ang pagsasanay sa iba ay nangangailangan ng oras at pagsisikap, at ang mga resulta ay maaring hindi agad makita. Dahil sa mga hamong ito, ang personal na pakikipag-ugnayan at pagsasanay ay maaring mapabayaan kung minsan. Tanong 6. Paano nakakatulong ang pagpapanatiling maliit na mga grupo sa paglilingkod sa larangan sa mga tagapangasiwa ng grupo na pangalagaan ang mga nasa kanilang grupo? Sagot. Ang pagpapanatiling medyo maliit na mga grupo sa paglilingkod sa larangan ay nagbibigay daan sa mga tagapangasiwa ng grupo na mas makilala ang mga mamamahayag at mabigyan sila ng personal na atensyon na kailangan nila. Mas madali silang makapagbibigay ng espiritual na pampatibay loob, praktikal na tulong, pagsasanay, at suporta. Nakakatulong ito sa kanila na magbigay ng wastong atensyon sa kanilang mga kapatid. Tanong 7. Sa mga kongregasyon na kakaunti ang mga elder, ano ang magagawa ng mga tagapangasiwa ng grupo upang matiyak na ang lahat sa grupo ay naalagaan ng maayos? 1 Pedro 5:2. Sagot. Maaring sanayin at italaga ng mga tagapangasiwa ng grupo ang mga responsibilidad sa kanilang mga katulong. Maaari nilang hayaan ang katulong na manguna sa paglilingkod sa larangan, talakayin sa kanya ang gawain ng mga mamamahayag, at isama siya sa mga pagbisita bilang shepherding. Maaari rin nilang hilingin sa mga may karanasan at espiritual na may gulang na mga mamamahayag na tumulong sa pagsasanay sa mga baguhan. Ang pagtutulungang ito ay nakakatulong upang matiyak na ang lahat sa grupo ay makatatanggap na mabuting pangangalaga. Tanong 8. Paano tayo makakatulong sa tagumpay ng ating grupo? Roma 1:12. Sagot. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng pagdelo at regular na pagsali sa ating grupo sa ministeryo. Ang pagtutulungan ay nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon upang magpalakasan at magpalakasan sa isa't isa. Kung ang trabaho, mahinang kalusugan, o edad ang nagpapahirap dito,
Maaari tayong makipag-usap sa tagapangasiwa ng grupo tungkol sa mga posibleng kaayusan. Maaari rin nating planuhin ng matalino ang ating oras at gawing prioridad ang ministeryo. Tanong siyam. Paano tayo makakatulong sa pagkakaroon na mainit at mapagmahal na kapaligiran sa ating grupo sa paglilingkod sa larangan? Roma 12:13. Sagot. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkamapagpatuloy at pagsisikap na makasama ang iba sa grupo. Halimbawa, maaari nating yalok ang ating tahanan bilang lugar ng pagpupulong o anyayahan ang mga kapwa mamamahayag para sa isang simpleng kainan at nakapagpapatibay loob na samahan. Ang layunin ay hindi ang maghanda ng isang bagay na masalimot, kundi ang iparamdam sa iba na sila ay malugod na tinatanggap at palakasin ang espiritu ng pamilya sa grupo. Tanong 10. Ano ang maaari nating gawin kung gusto nating umunlad sa ilang aspeto ng ministeryo? Kawikaan 1:5-27-17. Sagot. Maaari tayong magkusa sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa isang bihasang mamamahayag o pioneer. Maaari rin nating sabihin sa ating tagapangasiwa ng grupo ang tungkol sa larangan na gusto nating pagbitihin. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagsasanay at regular na pakikipagtulungan sa mga bihasang kapatid, mapaunlad natin ang ating mga kasanayan at magiging mas epektibo at may kumpiyansa sa ministeryo. Tanong 11:12. Anong mga espiritual na benepisyo ang matatanggap mo mula sa kaayusan ng grupo sa paglilingkod sa larangan? Maglahad ng isang karanasan. Sagot. Ang kaayusan ng grupo sa paglilingkod sa larangan ay nagbibigay ng espiritual na pampatibay loob, pagsasanay, at may biging pagpapastol. Lalo na itong nakakatulong sa mga nangangailangan ng karagdagang suporta, tulad ng mga matatanda, mga balo, at iba pa na nahaharap sa mahihirap na kalagayan. Nakakatulong din ito sa mga mamamahayag na mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pangangaral at pagtuturo at tumutulong sa mga bautisadong kapatid na lalaki sa paghahanda para sa pagtitipon. Magharesponsibilidad sa organisasyon. Nakinabang si Wendy nang magkaroon ng interes sa kanya ang isang nakatatandang sister na pioneer at tinulungan siyang malinang ang kanyang mga kasanayan sa ministeryo at kongregasyon. Binigyan din siya ng kanyang tagapangasiwa ng grupo na mapagmahal na payo mula sa kasulatan na patuloy na nakatulong sa kanya. Ipinapakita nito kung paano makapagbibigay ang grupo sa paglilingkod sa larangan ng pangmatagalang espiritual na suporta at pampatibay loob. Tanong 13. Ano ang ilang emosyonal na benepisyo na matatanggap natin kapag sinusuportahan natin ang ating grupo sa paglilingkod sa larangan? Sagot. Maaari tayong bumuo na matalik na pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagtutulungan sa ministeryo. Ang mas maliit na grupo ay lalong makakatulong sa mga mahiyain o balisa na maging komportable at bumuo ng mga pagkakaibigan. Ang mga kaibigang ito ay maaari ring magbigay sa atin na emosyonal na suporta kapag tayo ay may sakit, pinanghihinaan ng loob, o nagdadalamhati. Ang pagkakaroon na mapagmahal na mga kapatid na maasahan ay maaring magpagaan sa mga mahihirap na panahon. Tanong 14. Paano tayo nakikinabang sa ating grupo sa paglilingkod sa larangan sa panahon ng sakuna o emergency? Sagot. Ang ating grupo sa paglilingkod sa larangan ay maaring magbigay ng napapanahong praktikal na tulong sa panahon ng mga emergency tulad ng pagsiklab ng sakit, natural na sakuna, mga medical na emergency, pagwusig, o mga kahirapan sa pananalapi. Nagsusumikap ang mga tagapangasiwa ng grupo na hanapin ang mga nangangailangan at suriin ang kanilang mga pangangailangan para sa mga bagay tulad ng pagkain, tubig, tirahan, damit, o pangangalagang medikal. Ipinapakita nito ang mapagmahal at praktikal na suporta na makukuha sa pamamagitan ng grupo sa paglilingkod sa larangan. Tanong 15. Ano ang nagbubuklod sa ating lahat sa organisasyon ni Jehovah? Sagot. Pinagkakaisa tayo ng ating pag-ibig kay Jehovah at ng ating isang layunin na ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Bagamat napakalaki ng organisasyon ni Jehovah at kinabibilangan ng mga taong may iba't ibang pinagmulan, nagtutulungan tayo bilang isa sa pagpuri kay Jehovah at pagsasagawa ng gawaing pangangaral. Paano sasagutin? Tanong, paano inaalagaan ng tagapangasiwa ng grupo at ng kanyang assistant ang mga nakatalaga sa kanilang grupo sa paglilingkod sa larangan? Sagot. Nagpapakita ng personal na interes ang tagapangasiwa ng grupo sa bawat mamamahayag, nakikipag-ugnayan sa kanila, at nagbibigay ng espiritual na pampatibay loob, emosyonal na suporta, at praktikal na tulong. Nangunguna rin siya sa ministeryo at sinasanay ang iba.
Tumutulong ang kanyang assistant sa pamamagitan ng pangunguna sa paglilingkod sa larangan, pangangalaga sa mga mamamahayag, at pagsali sa mga pagbisita bilang shepherding. Magkasama, tinutulungan nila ang grupo na manatiling malakas sa espiritual. Tanong, ano ang magagawa natin upang makatulong sa tagumpay ng ating grupo sa paglilingkod sa larangan? Sagot. Maaari tayong regular na dumalo sa mga kayusan ng grupo sa paglilingkod sa larangan, makipagtulungan sa iba sa ministeryo, magpakita ng pagkamapagpatuloy, at bumuo ng mainit na pagkakaibigan. Maaari rin tayong magkusa na mapabuti ang ating mga kasanayan sa ministeryo sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa mga bihasang mamamahayag at pagsuporta sa iba sa grupo. Tanong, anong mga benepisyo ang matatanggap natin mula sa kayusan ng grupo sa paglilingkod sa larangan? Sagot. Nakakatanggap tayo ng espiritual, emosyonal, at praktikal na mga benepisyo. Nakakakuha tayo ng pampatibay loob at pagsasanay sa ministeryo, nagkakaroon na matalik na pagkakaibigan, at tumatanggap na mapagmahal na suporta sa mga mahihirap na panahon. Sa panahon ng mga emergency, ang grupo ay maaari ring magbigay ng praktikal na tulong sa mga pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, damit, o pangangalagang medikal. Salamat sa panonood. Alam mo ba na maaari kong ihanda ang iyong mga takdang aralin para sa iyo ng maaga? I-click ang link sa seksyon ng komento upang sumali sa aking segment Assistant Membership Team.